Ayan, welcome po sa Season 2. Alright, welcome po sa Season 2 ng Lihim na Liham Podcast. At kita nyo naman, video podcast na Oo kami. nga. Medyo awkward pa. Umaasenso. Medyo awkward pa kasi syempre naninibago kasi nakikita nyo na kami. So medyo na tayo ngayon, medyo titignan na natin yung mga kilos na. Maka-conscious na kami. Andyan pa ba yung blush on ko? Parang nabura na yung blush on ko. Oo nga. My gosh. Make-upan mo nga ako. Parang oily-oily na mukha ko. Hindi pa tayo nag-i-start na oily na tayo. Nahagard na kami. Pauwi. Kakapasok pa lang namin. Parang pauwi. Patapos na yung recording. Alright, so ang theme na pag-usapan namin gawin for season 2 ay yung mamimili kami ng mga lugar sa Pilipinas na may mga past or may mga very historic na mga lugar sa Pilipinas at mangangalap kami ng mga kwento na nakakatakot. na nakakatakot sa lugar na yun, sa mga lugar na yun. So saan ba tayo mag-start? Mag-start po kami sa Pasay City. Yes, Pasay City. Manila Film Center CCP Complex. So magbasa muna tayo ng mga research natin tungkol sa Manila Film Center. Yan. So ang research na to ay galing sa Esquire Mag, no? That's Esquire right. Mag natin to nakuha. So ayan. Start mo na. Okay. So, brief history lang ng Manila Film Center. It started with the dream na maging cultural center ang Manila. Yung dream na yun, ano yun? Tama. Galing kay kay Imelda Marcos. Yes. So, siya yung may gusto na maging cultural hub ang Manila. So, ayan. That's right. And at that time, sabi nila, whatever Imelda wants, she gets. Yes. Kasi Marshall noon. Oo, tama. Sila yung president yung kanyang tatay noon. Like when she wanted the spectacular theater to host the Miss Universe pageant during 1974, the Folk Arts Theater, designed by national artist for architecture Leonardo Locsin, was completed in a record 77 days. Yeah. Grabe naman yun. Sobrang bilis. Inggit siya. Gusto niya rin. Ingitera. gusto niya rin gumawa ng isa pang gusali nang mabilisan din. True. Parang gano'n. Yeah. So with 3 months to go before the scheduled January event and a budget of $25 million, Grabe. $25 million nung panahon na yon. Ang laki na nun sa panahon na yun. Malaki talaga to. Grabe. Kasi syempre, mo yung inflation, di ba? Oh my magkano kaya to ngayon? gosh. Google natin mamaya. So, gano'n? Yan yung mga dahilan ng utang ng Pilipinas. So, and the first episode, medyo political yung sorry. Hayaan nyo na kasi, naman talaga, Parte yan. parte naman talaga kasi sila ng ng Manila Film Center kasi sila talaga nagpagawa. So, part sila ng story. Yeah, kaya parte sila ng story. Horror na palang, start palang horror na. Kaya, kahit itry man namin maging very objective, hindi may iwasan na, alam nyo na, syempre. Ito yung pinanggalingan ng story. Alamin natin yung history niya. Yeah. So, supposedly, allocated yung 25 million na yon sa bagong wing ng PGH. Oh. So, para sa hospital dapat, tapos ginawang para sa cultural hub na gusto ni What she Imelda wants, Marcos. what she gets Siyempre, priorities Side comments. Hindi, so, objective talaga kami dito. Unfollow ka na itong mga to Napaghahalataan. Paghahalataan. Nevertheless, around 4,000 laborers were hired and they rotated among 3 shifts across 24 hours. Grabe, buong araw. Walang tulog. 24/7 sila nagtatrabaho by shifts lang. Kasi 3 buwan kailangan nilang matapos, diba? Hindi. 3 buwan ba? Oo, within 3 months to go before this. Kaya ganun sila. Oo. Grabe magtrabaho. Isipin mo yun, labor to Kaya Hindi lang to yung nagko-computer ka. As in, yung katawan mo talaga yung nabubugbog. Very physical nung trabaho. Kaya medyo mahirap nga yung gawa ng... kahit sabihin mong shifting 3 shifts. Sobrang nakakapagod yan kasi diretso yung trabaho. Magkano sweldo? Yun nga Hindi natin alam. Magkano kaya? Sige, tuloy natin. With a more sensible time frame, the Grand Lobby would need 6 weeks for the center, and 1,000 workers finished it in 72 hours. Grabe, 72 72 hours. hours Ilang lang. araw yun? Pero 1,000 workers yun 1,000
Yung nagtrabaho doon. Oo. Pero ilang 72 araw. hours, 3 days. Grabe. Nahirapan ganun-ganun pa ako. Tapos sabi nila, bobo to. Nag-ganun-ganun pa, di Ako rin marunong. naman, 246. Okay. Medyo mahirap. Bobo tayo sa math. Yeah. Sorry. Magaling lang kami talaga sa mga ganitong bagay. On November 17, 1981, at around 3 a.m., scaffolding on the fourth floor collapsed and workers were trapped in the quick-drying cement. Yes. The problem started when quick-drying cement was poured on each floor without waiting for the layers to dry. Yan. Sa kagustuhan nilang mapabilis, hindi na-compromise na yung integrity ng structure. Kasi, syempre, hindi naman porket quick drying cement yan, di ba? Oo, pwede na agad. Pwede na kaagad. Kailangan pa rin patuyuin. Syempre. Grabe naman. Due to the rush and the endless hours of working, too much was poured, resulting in the disaster. Sobrang sila ng buhos. So, the administration ordered a media blackout after this because of the public scandal that would erupt over this incident. Pero uso talaga daw ang kuha nun, di ba? Parang web blackout talaga nila sa media. Kasi martial law nga nun, so kontrolado ng admin yung Yung media. yung media. So lahat yan kontrolado. Nag-order sila ng media blackout para syempre hindi magpanic yung mga tao. Tsaka imagine yung backlash na makukuha nila from this incident lang. Tsaka para hindi malaman sa ibang bansa. Tsaka para hindi malaman sa ibang bansa kasi yung event mangyayari na in a few weeks time na lang. Diba? Yung mga panahon na yun. Okay, because of this, first responders weren't able to help the workers until 9 hours. 9 hours. After the accident. At least 168 people already died when the first responders got there. So, there are no reports of the actual death count because of the media blackout. Baka nga mas marami pa, di lang talaga natin alam, di ba? Hindi natin alam kasi wala namang nag-cover eh. Kasi bawal nga daw. True. Bawas-bawas siguro yung numbers. Di ba? Isipin mo, after 9 hours, Dagdag patay bawas ka na talaga, na semento na, di ba? Kung nalubog ka sa semento, di Wala na. nasa-suffocate ka na lang sa loob. Oh my talaga. gosh. So, ganun kalala yung nangyari doon. At walang accountability to hanggang ngayon. Wala to accountability. Actually, hindi ko siya nakikita sa wala. news. Parang kinalimutan na lang ng tao. Ganun naman eh, di ba? Parang pagka masyadong naroromanticize yung ganitong leader, makakalimutan mo na yung kakalimutan natin. Basta maling nag-promise. nangyari. Nag-promise lang ng magiging 20 pesos yung bigas. Iba yun. Anak niya yun. Okay. Anak niya yun. Related. Basher style. Anyway, basher. Huwag kayo mag-unfollow Hindi talaga kami political. Hindi, joke lang. Lahat naman, sabi nga nila, lahat naman ng bagay ay political. Yes. So sabi dito, Nena Benigno, former public relations officer for the Experimental Cinema of the Philippines and the Manila International Film Festival, saw the immediate aftermath of the accident. Benigno was also the daughter of former press secretary and columnist Teddy Benigno, who was then working for Agence France Presse. Teddy wanted to write a story about it, and he told Nena that she should rush to the site. So, pinapunta niya kagad si Nena. So, ito yung para i-cover. statement. I'll read the first one. From a distance, I could see people in stretchers being carried out, frozen in cement. When I got there, they were still digging out people. The cement was not completely hard, and there was a guy that they were trying to keep from going into shock, she said in an interview. So, kitang-kita niya yung mga nangyayari. Nakita talaga niya. Kasi nagmadali. Kasi nga, di ba kailangan nila sa news? Yeah, oo. Magsusulat sila. Pero yun nga, kasi since media blackout, parang syempre, nahirapan silang, At saka sinubukan din i-cover yan, di ba? Tsaka may mga docus regarding dito. At halos parehong sinasabi na ganun talaga na dream lang naman talaga ng isang tao yan, isang pamilya yan. Tapos ang daming namatay tungkol sa na yan. Dahil sa na yan. Sa pangarap na yun. Ay, nako. Anyway, sabi dito, half of his body was buried. He was alive but half buried. I don't know what it was, but to keep him awake, alert, not to go into coma or shock, they kept him singing Christmas songs. I was watching this. Grabe, no. Ito yung mga napuntahan nila. Pero yung after 9 hours na hindi nila binalikan yung iba. Yun na. Yun yung di natin nakita. Wala na talaga. Wala nang reports nun. Paano pa kaya yung mga sigaw nila nun, diba? Grabe, yung no? Yung 9 hours na time frame na yun na walang tumulong sa kanila.
Grabe, sobrang, pang iisipin mo, Hindi, walang awa. oh, sobrang nakakaano. Isipin mo yung tao doon nagmamakaawa, Yeah, di ba? oo. Tapos, Kasi Oh my wala kang gosh. magagawa. Kung lumubog ka sa semento, tapos nag-dry yung dulo, kahit yung dulo lang, parang hindi ka hindi mo makakakilos maaangat yung sarili mo. Kailangan mo talaga ng tutulong sa'yo. Yeah, tsaka kahit buhangin nga lang, ang hirap ng True. di ba, pagka tinabunan ka ng buhangin. Grabe. For fear that the accident would cause a scandal, there was a media blackout. Responders were only allowed to access to site 9 hours after the incident. By that time, ay nabasa na pala natin to. Ito na nga yun, Oo, 168 workers yung namatay. Nung 9 hours na yun. Yeah. Jackhammers were employed hours later pa. There was a gruesome view of bodies sticking out of the pavement. The exposed parts had to be tapered off and built over. Grabe, tapered off. Oh no. The rule was they had to meet the deadline. No matter what happened. Grabe, no, takpan mo na lang. Mas madaling takpan kaysa Kaysa tanggalin. Kasi tanggalin. kaya mo pa yan eh. Kasi imagine mo, may kamay, for example, Nakalabas. nakalabas. Kung ito yung semento, nag-dry na yan, bubungkalin pa nila yan eh, para matanggal yung kamay, di ba? Putulin nyo na lang yan. Pinutol na lang. Pinutol yung kamay, tapos Tinakpan. tinakpan. So may mga katawan talaga ng mga tao doon. Ano? Yeah, oo. May mga katawan talaga ng tao doon na hindi na nakilala. Mga laborers. Kaya raw mataas yung yung nakita ka na ba nakita mo na yung loob? Oh, ay yung loob hindi pa. Kaya yung daw labas lang. mataas yung mga yung mga seats. Gawa ng ganun kasi uneven talaga siya. Oh my gosh. It was Betty Benitez, wife assistant of Minister Jose Conrado Benitez, who apparently gave his order to and continued construction as if nothing had happened. The hauntings and strange happenings began that day. Yes. According to rumors, a fortune teller allegedly told first daughter Amy Marcos that she would die if she stepped foot in the building. Whether or not this was true, no effort was spared to cleanse the place. So hindi nila to pinano. There were exorcism rites, pagan rites, Catholic rites, and Chinese rites. Daming rights. Officers were given anting-antings or amulets to ward off evil spirits. Daming rights pala na ginawa, pero yung rights ng mga tao. Tinabunan na lang ng quick drying True. cement. Yeah. Diba? My gosh. On the morning of the opening, January 18th, as early as 5 a.m., several Igorots performed another ritual telling any lingering spirit that they must cross over to the afterlife. Pigs and chickens were killed for sacrifice, and those attending the ritual, including the anxious Amy, needed to consume them. Yes. So a few months later, Benitez died in a freak car accident. Many alleged that it was the victims taking revenge. So hindi talaga, may investigasyon, tapos hindi nila alam kung anong cause ng aksidente. Freak accident talaga siya. A medium who was sent to Manila Film Center supposedly claimed that the spirit said Betty is with us. Oh no. Grabe. Siya yung Parang kinuhang sakripisyo. True. Yun yung sanang gusto kong sabihin. Oh my gosh. When the date of the festival finally arrived, the accident seemed forgotten. The cement was allegedly not completely dry. It didn't matter. International press rave about the event. Yeah. So, ang kwento dito, yung mga guests na pumapasok, yung mga naka-gown, after daw nung event, makikita pa nila na may mga semento sa gown nila, sa dulo ng gown Kasi, nila. oh grabe. Kasi hindi siya Hindi talaga completely na dry. basa. Hindi siya completely na dry. Di ba pag ganun may amoy yun? Ay, hindi ko lang alam. Oo, kasi ko dati alam. dito sa bahay nun, yung nagsesemento sila, pag hindi masyadong dry talaga may amoy. May amoy. Baka, ewan ko, baka minask nila. Amoy semento pa. Ganyan. Anyway, yun. Ikaw. Saan na tayo? The New York Times called it all-out spectacular and went on to narrate a non-stop party for more than 300 guests, including George Hamilton, Peter Ustinov, Priscilla Basta Russian Presley, siya. Jeremy Irons, Ayan. Basta yung mga sikat. and Brooke Shields. Panahon na yun. Imelda threw parties at Malacanang where guests were treated to $100 Bottles of champagne. bottles of dollars to ha. Dollars to. Magkano to noon, di ba? There were another party at Fort Santiago where the First Lady was literally dazzling in diamond earrings, bracelet, and necklace. For the opening night itself, she was dressed in a black and emerald green terno. Parang nakita ko sa TV nun, which was decorated with several layers of peacock feathers from India. Yeah. Grabe, Very party social. sila. Wait, Habang nagpa-party sila,
yung nasa baba nila, yung mga patay doon. Syempre hindi nila alam, no? What if, ano kayang feeling nung, like, kunwari, ikaw yung international na singer na, for example, pumunta doon. Pagka-uwi mo sa kama, nalaman na ganun pala yung nangyayari doon. Ano kayo mararamdaman mo? Feeling ko, Baka di na nga lang ako mag-attend eh. feeling ko magdedemanda ako pag ganun. No? Ikaw. Pero syempre, martial law yun eh. Tsaka very powerful talaga. Very powerful yung family. So, Isipin diba, may sobrang unsettling party pa talaga, no? Pumarty, Hindi na lang party tinapos talaga yung event, nagpa-party pa. Binadali nga nila pa rin eh. Ang dami nang nangyari, may incident gano'n, daming namatay. Binadali pa rin nila. Kasi pinush pa rin nila na ma-meet yung deadline. So, sabi dito, the Manila Film Center showed films from 39 countries, including Norway, New Zealand, India, Mexico, Egypt, Hungary, and Argentina. And marami pang iba. And then, Markovic of Yugoslavia won Best Director for a film, and then by festivals, and 30 Filipino films worth $500,000 were sold through distribution deals in West Germany, Malaysia, and France. One of them was a movie featuring Pinoy actor Weng Weng. Sino si Weng Weng? Hindi ko rin. Alam mo nung sinearch ko to, hindi ko rin alam kung sino si Weng Weng. Hindi ko siya kilala. Kaya nga. Shadow na tayong bata. Oo, Yeah. Oo, tama na. Para sa martial law. Bata. So yun nga, diba ang daming nangyari, daming nasold. Despite this success, a curse seemingly hung in the building and the festival itself. Moving forward, it suffered a financial setback. The $5 million subsidy allotted for the festival was disapproved by then Prime Minister Cesar Virata. So that the center could survive, Imelda created an agency that would later be the Movie and Television Review and Classification Board, or yung MTRCV. Yes. Pero andun pa rin siya ngayon, di ba? Iba na ata may hawak ngayon. Parang amazing something yung may hawak ngayon. Hindi, yung I mean sa MTRCV. Sila yung sa TV yung sa TV, lumalabas. Si Amy yung doon, di ba? Isa doon. Si Amy? Amy Marcos? Oo. Nakikita ko siya doon. Ewan ko. Part siya nun. Nakita ko sa TV. But I'm not sure. You can correct us sa comments. Comment lang kayo dyan. Bash nyo kami. Charot. Yan. As stated in Presidential Decree 1986, the board allowed films that were close to soft porn to be shown in the center. The law also exempted all films to be shown during the festival from censorship, opening wide doors for pornography. Yes. Yan. Kasi kailangan ng pera eh. So, ano pa lang, parang months after pa lang, wala nang gustong kumuha ng lugar or mag-book ng lugar. Kaya, nag-resort sila sa ganitong movies na pinapalabas para lang magkaroon ng customer, diba? Sabi nga nila, men were said to have lined up almost destroying the doors for films like Virgin Forest. Diba? Sino bida dyan? Yung mga lalaki talaga na True. However, earnings from these films were not enough to pay for all the debts incurred. After the Marcoses were thrown out, Rostans took back all of its paintings and furniture. Ano yung Rostans? Hindi ko na-research yan. Sino yung mga yan? Baka may-ari ng painting, gano'n? I don't know. Agency, whatever. Continue. Anyway, when the 1990 earthquake happened, the center was abandoned after it was declared unstable. Malamang, isang malakas na lindol lang talaga yan. Unstable na yan. It was rehabilitated for 300 million pesos Grabe. and leased in December 2000. Ayan, to Amazing Philippines, theater producers of The Amazing Show. Ayan. In the late 90s, there was gossip that one of the performers of the show was murdered and her body dumped on the steps. The ghost of the performer reportedly joined the ghosts that started haunting the area decades later. So the Amazing Show's lease expired in 2009, and for a time, the Philippine Senate considered moving there. Okay, kinonsider nila na mag-move, but this never happened. In November 2012, the Amazing Philippines Theater regained its lease, but another series of unexplained accidents occurred. On February 19, 2013, a 3-hour fire caused damage amounting to 1.2 million pesos to the building. Ang daming masasamang nangyari, no? Minalas ng minalas yung... Oo. Ganun talaga pag galing sa masamang bagay. Actually. Diba, parang ang bigat-bigat talaga. Yeah. At saka parang bad energy talaga yung papalibot dun sa ano na yun. Sa building na yun. Oo. Parang never aasenso talaga yung building na yun. Oo. Parang sa mga tao yan, yung mga nanglalamang kayo, sobrang bigat ng buhay nyo. Kaya naniniwala pa rin tayo sa karma. Diba? True, yes.
Bad karma nangyari sa kanila. May sasabihin sana ako. May na-research ka about dito sa Amazing Show na yung may namatay? Hindi ko chinek. Ako rin, hindi. Pero chinek ko Sayang. yung chinek ko sa page. Google natin mamaya. Sinearch ko yung nila, yung Amazing Show sa Facebook. Ang alam ko yan yung parang live May page. na show. Oo, na nagsasayaw-sayaw. Nakita ko nga mga dancers. Teatro din. Ganun nga. Pero wala na sila. Wala nang nag-rent ang alam ko Ngayon. doon. Wala na. Kasi Wala na. nakita ko yung page, wala nang post. Parang tagal na, tagal na. So, yun na. We're done with the Yun yung brief history. history. ng Yes. Manila Film Center. Wala po kaming kuwan dito. We did not invent anything of this. Galing po to sa isang kuwan. Galing sa Esquire Mag. Esquire Ayan, Mag. Esquire Mag. Binasa lang po namin at nag-react kami. Yes. So sila nagsulat na ito. Baka sabihin niyo biased kami. So, proceed na ba tayo sa stories na pinadala sa atin? Sino mauna? Anong pangalan na ito? Walang pangalan. Wala. Okay, proceed na tayo sa story. Ako muna. Yes. Basahin ko yung first sender natin. Ngayong taon lang nangyari to. Pinuntahan ko sa Maynila yung nililigawan ko. Babae po ako at babae rin yung liniligawan ko. Schoolmate ko siya noong college kami sa FEU. Nag-stay ako sa condo niya sa Pasay ng 4 na araw. Pareho kaming mahilig kumain kaya naman naisipan ko na ilabas siya para kumain sa isang buffet malapit mismo sa CCP Complex. Maganda kasi yung view sa buffet na yun ayon sa pictures na nakita ko online. Napaaga ang punta namin. Mali ko na hindi ko napansin yung oras ng opening nila sa gabi. Maaga kami ng 2 oras at sobrang hina ng signal doon. Nakakainis dahil mahina ang signal kaya di man lang kami maka-data at scroll sa cellphone. Wala kaming magawa habang naghihintay sa labas kaya naman naisipan naming maglibot. Lunes o Martes yon, di ko na maalala pero walang katao-tapo nung araw na yon. Medyo nakakatakot nga yung atmosphere Tahimik. May construction na ginagawa tapos medyo madumi at basa ang daan. Kung saan-saan na kami nakapunta o nag-stroll dahil wala namang nagbabantay o guard na naninita kaya naman nang makarating kami ng malapit sa Manila Film Center din na kami nagdalawang isip na puntahan. Alam namin pareho na haunted yon at may mga namatay na construction worker. Pero parehong malakas loob namin o siguro bored lang talaga kami kaya pumunta kami sa mismong building para makita ng mas malapitan. Sa malayo pa lang ay makikita na luma at di nagagamit. Maraming basura na nakakalat sa paligid. Nasa may hagdan pa lang kami papaakyat ay sabi ng nililigawan ko na pangalanan na lang natin na Maria. Nahihirapan raw siyang huminga. Pabiro kong sinabi na baka napagod siya sa pag-akyat ng hagdan. Baka nga, sagot niya. Nagpicture-picture kami pero nahihirapan talagang huminga si Maria. Pinagpapawisan na ako ng malamig at nagtataasan ng mga balahibo ko. Sobrang lapot ng pawis ko at parang butil-butil ang lumalabas na pawis. Nagpapalpitate na din ako. Di ko alam kung bakit ganun na lang yung reaction ko habang nagtatagal kami roon. Di ko sinabi o pinakita kay Maria na nagpapanik na ako dahil nahihirapan siyang huminga. Habang naglalakad kami ay natatalisod-talisod ako para bang may humihila sa akin. Napansin kong medyo inis na si Maria sa akin dahil hindi ko siya maasikaso. Agad-agad ko naman siyang inalalayang bumaba sa hagdan at inayang bumalik na sa building kung saan kami kakain. Mga ilang minuto lang naman ay magbubukas na ito. Tinanong ko siya ng ilang beses kung okay na siya, sagot naman niya ay oo. Pero hindi na maipinta ang mukha niya. Di ko alam pero para bang galit siya sa akin. Di niya rin ako kinakausap. Tinanong ko siya kung galit ba siya sa akin. Niyaya niya na lang akong umuwi pagkatapos nun at di na namin tinuloy kumain. Tahimik lang kami sa Grab hanggang makauwi. Kabado ako dahil mukhang galit talaga siya sa akin ng sobra. Di ko alam ang gagawin o sasabihin ko sa kanya nang makarating kami ng kondo niya. Uminom siya ng tubig at umupo. Nakatulala siya. Sorry ako ng sorry sa kanya kahit di ko talaga alam kung anong nagawa ko. Sabi niya lang sa akin ay masamang pakiramdam niya at gusto muna niyang matulog. Pagkahiga niya ay agad akong nag-order ng pagkain online dahil baka gutom na siya. Aligaga ako sa pag-order. Sobrang dami ko ngang in-order na pagkain pangbawi sa kanya. Ginising ko siya after 3 hours para kumain. Doon niya kinento sa akin na
May mga naririnig siyang mga tao doon na sumisigaw ng tulong at umiiyak. Nagmamakaawa raw ang mga ito na tulungan sila. Umiiyak si Maria habang nagkikwento. Seryoso talaga siyang nagkikwento. Pero dahil hindi ko alam kung paano magre-react ay nasabi ko na baka tinatakot niya lang ako. Sobrang sama ng tingin niya sa akin. Sorry na naman ako ng sorry. Naayos din naman namin at ikwento ko sa kanya yung mga naramdaman at naranasan ko habang andoon kami. Nakakakilabot yung mga nangyari at gusto ko na lang sanang kalimutan pero isa yon sa mga alaala na meron kami ni Maria sa 4 na araw na kasama ko siya. Di niya ako sinagot at natapos ang kwento namin nang umuwi ako sa amin. Habang sinusulat ko to, napapaisip ako kung gawa-gawa niya lang ba iyon para ma-turn off ako sa kanya o totoong minulto kami sa Manila Film Center. Pasensya na pero parang love story ko na yung kwento. Salamat sa pagbasa ng aking kwento mga tagapagsalaysay. Alright. Love story. Ang haba. Love story. Oo nga, parang horror love story pero parang love story nyo talaga yun. Kaya sila na kaya ngayon? Hindi ko alam. Kismodo. Pero hindi nga daw siya Hindi sinagot daw. eh. Ay, hindi Kaya ba sinagot? hindi nga siya sinagot Ay, sa not bisa paying kwento. attention. Hindi daw siya sinagot kaya daw parang napapaisip siya kung ginawa daw lang, sinabi lang ba daw sa kanya yun para ma-turn off ganyan. Okay, hindi ko na-get. Sorry. Parang humihingi lang siya ng advice sa atin. Hindi talaga siya nagkwento. Pero nakakatakot yun nung maririnig mo. Kung totoo yung sinasabi ni ni Ate Maria. Parang nakakaaning na maririnig mo. Parang habang naglalakad ka dun sa loob ng building, maririnig mo yan. Diba? Sinasarili lang niya, hindi niya kwento dito sa nanliligaw sa kanya. Kwento ko agad, tapos alis na tayo. Takbo na ako agad. Oo, medyo matapang din siya. No? Medyo brave. Parang tinetesting siguro niya din yung atmosphere. Parang kaya ko pa to. Parang strong ako, kaya ko to. Pero pag uwi niya, tulala na siya. Hindi na makausap. Nagpapawisan ka pa siguro ng malamig nun. Habang naglalakad. Kaya pala hindi siya makahinga. Hirap na siya. Talagang kaya, matapang ako. Pinaglalaban niyang matapang siya nun. Hindi niya pinakita. Nag-strong-strongan din siya kasama nung maniligaw. Pareho naman silang nag-strong-strongan. Nag-strong-strongan. Ay, grabe. Anyway, sana okay ka lang, ate. Ate Maria. Maria ba yung pangalan? Pinangalanan niyang Maria na lang daw. So, ikaw ate alias Maria. Sana okay ka lang. Sana walang sumunod sa'yo. Grabe, yung naririnig mo yung mga ganun, ano? Sana pag may sumunod sa'yo. Ayaw kong pupunta sa mga ganyan. Diba? Sabi nga nila, pwede daw sumunod talaga. Lalo na pag evil spirit. Pagpag. Dumaan ba kayo 7 days? Nag-grab naman sila. Nag-grab sila. Naiwan sa grab. Oh my God, good luck Kuya Grab. Walang pambayad sa grab. Pero ano masasabi mo, gawa-gawa lang daw ba yun para ma-turn off siya kasi nga di siya sinagot? Malay mo, pwede rin. Diba? Pero umiyak nga. Sa bagay. Di mahalata mo rin kasi kung genuine na natatakot talaga yung tao. Baka kasi binabad trip niya pa eh. Di ba? Sabi niya galit pa. Na nga. Galit na nga eh. Binad trip niya pa. Takot na nga binad trip mo pa. Di ba? So talaga magagalit sa'yo. Baka di ka lang talaga makamove on sa kanya. Yes. Baka, kaya hindi mo matanggap na binasted ka. Baka pwede pa ate. Try mo ulit, pumunta ka ulit, tapos punta naman kayo sa ibang nakakatakot na lugar. Punta kayo sa Baguio, daming lugar doon. Ay, oo. Pero sabi na yung mga pupunta nga ng Baguio daw, hindi nagkakatuluyan talaga. May dyan, ano bang pampabreak ng sumpa? Dapat kasal kayo bago pupunta. Ay, parang may kakilala akong pupunta ng Sino? Baguio after wedding. Hindi ko alam. Sino kaya? Ewan ko rin. Baka doon pa sila mag-honeymoon, my gosh. Anyway. Kakasal. Anyway, ano sasabihin ko tuloy? Hindi ko na rin alam. Ang hirap pala ng ganito, yung walang cut. Oo, walang cut to. Very roto na nakikita nyo kami. Baka ang oily-oily na natin. Hindi natin alam. Sabi na, nga pala ng dalawang wala silang masabi. Tawa lang sila ng tawa. Kaya pala puro ganun yung podcast nila. Sabi. Kasi yung audio, kinakat-kat ko yun. Siyempre, pinapaayos ko, pinapaganda ko pa. Ito, raw. Nakikita nyo. As in, kung ano yung kwan, walang script to, guys. Ito lang, story lang, diba? So anyway, proceed tayo sa story 2. Let's go. Okay. So ito ang sinend sa amin ni, wala siyang pangalan ata. Okay, basahin ko na lang. Kwento po ito ni Papa. Nangyari raw nung binatilyo pa siya. Kasama niya raw ang mga kaibigan niya noon na nanonood sa Manila Film Center.
Pagkatapos ay may lakad raw silang magbabarkada kaya nagmamadali silang makalabas ng gusali. Humilab daw ang tiyan ni Papa noon at sinabi niya sa mga barkada niya na antayin siya dahil magbabanyo lang raw muna siya. Inantay naman siya maliban sa isa na nagmamadaling lumabas ng gusali. Nakapila si Papa noon sa banyo nang hindi na raw niya makayanan dahil sobrang dami ng tao kaya nagtanong siya sa gwardiya kung saan pa pwedeng magbanyo. Sinundan niya ang sinabi ng gwardiya at nakarating siya sa isang malawak na hall. Medyo madilim daw yung hall dahil hindi ata ginagamit sa oras na iyon. May isang maliit na ilaw lang sa gitna kaya kaunti lang ang nasisinagan sa lugar. Sa bandang likod ng hall ay sobrang dilim na at sa gilid naman nito ay yung banyo. Nagmamadali si Papa na pumunta sa loob ng banyo. Sarado pa raw ang ilaw noon at hinanap lang niya yung switch. Pagkabukas ng ilaw ay medyo mahina ito at nagbubukas-sara. Nagpi-flicker yung ilaw. Hindi pinansin ni Papa at umupo na siya sa isang cubicle. 4 raw ang cubicle sa loob ng banyo at may kaharap na malaking salamin sa may mga lababo. Nakaupo pa raw siya noon nang marinig niya na nagbukas yung isang faucet sa lababo. Nagtaka raw siya kasi wala naman siyang narinig na pumasok. Inisip niya baka sa pagmamadali ay hindi na niya naisara yung pinto. Hindi niya na napansin. Patapos na raw siya noon pero patuloy pa rin ang pagtulo ng tubig sa faucet. Iniisip niya nakalimutang isara ng taong nagbukas. Nagpatuloy raw ito hanggang mag-overflow yung lababo. Naririnig raw ni Papa na tumatapon na sa sahig ang tubig hanggang sa umabot na sa loob ng cubicle niya. Paglabas ni Papa ay nabasa na nga halos ang buong sahig ng banyo at nakabukas ang lahat ng faucet sa lababo. Nagmamadali raw niyang sinara lahat ng faucet nang mapatingin siya sa may pintuan. Nagulat siya at nakasara naman ito. Nagtataka siya dahil wala naman siyang narinig na nagbukas ng pinto at pumasok or lumabas man lang ng banyo. Pagbukas niya ng pintuan ng banyo ay nakita niyang may mga basang korte ng paa sa labas ng banyo. Korteng talampakan raw at hindi swelas ng sapatos. Hubog na hubog raw yung footprint. Isang pares ng mga paa na naglakad papunta sa madilim na parte ng hall. Hindi na raw niya pinuntahan dahil natatakot na raw siya at nagtatatakbo na lang siya pabalik sa main hall kung nasaan ang mga kaibigan niya. Pagbalik niya doon ay nireport niya raw sa gwardiya yung insidente. Nagtataka raw ang gwardiya sa kwento ni Papa. Sabi raw nito ay out of order daw ang banyo na yon dahil nawalan daw ng tubig kahapon at inaantay pa nila yung gagawa. Kaya raw walang ilaw doon dahil di nila pinapagamit sa mga guests yung banyo. Sabi ni Papa doon daw siya pinapunta ng isang gwardiya. Mas lalong nagtaka yung kausap niya dahil siya lang daw naka-duty nung gabing yon. Paglabas ni Papa ng gusali ay nandun na nag-aantay ang mga kaibigan niya. Kaya raw pala lumabas kaagad yung isang barkada niya dahil nakatulog raw pala ito sa upuan ng teatro. Binangungot raw siya habang natutulog at kwento niya yung nangyari. Naglalakad raw siya sa hall ng gusali at wala raw tao sa paligid pero sobrang ingay raw. Parang ang daming tao na nagsisigawan. Humihingi ng saklolo, sumisigaw at marami pang iba na hindi na raw maintindihan ang sinasabi. Habang naglalakad daw siya sa panaginip ay unti-unting lumulubog ang mga paa niya sa sahig na parang kumunoy. Hinihila raw siya ng maraming mga kamay palubog sa kumunoy na ito at dito na raw siya nagising. Sakto natapos ang pinapanood nila at dumiretso na ito palabas ng gusali. Hindi na raw kinento ni Papa yung nangyari sa kanya sa banyo dahil baka mas lalo lang matakot yung barkada niya. Simula noon ay hindi na raw sila bumalik sa Manila Film Center. So, feeling ko tong story na to super tagal na nito kasi super tagal na may showing doon, di ba? Oo. So, siguro Ano 19... kayong pinapanood ng tatay? Virgin Forest. Nakasabi natin kanina, Virgin Forest. Yun ba? Ay, nako. Kaya ka binabangungot. Kaya kayo binabangungutin, nanonood kayo ng Virgin Forest. Ano ba yun? Maganda ba yun? Hindi ko sinerch, pero yun nga. Hanapin ko nga mamaya. Joke. Sinong bida dyan? Sinong bida doon? Buhay pa kaya? Char. Grabe naman. Grabe tong mga to, sabi. Kaya nga. Pero ako na, di ba dalawa yung guard? Isa lang naman dapat Scary yung guard. Ano yung doppelganger or guard na? Parang wala namang story na
May namatay na guard doon. Yun nga. Baka doppelganger, mga ganyan. Ano ba ganun? Reference sa Doppelganger True. episode. True ba? Ay, don't baka forget naman to listen. Baka naman meron talaga isang gwardiya. Nakaligtaan lang ni Kuya. Baka Gard. nananakot lang siya. Nananakot lang siya. Malay mo, nananakot lang siya. Pero yun, ano ba yung, Yung- hindi ko masyadong nasundan yung, ano yun, nabasa yung wine sa banyo, di ba? Nag-overflow daw yung lababo. Tapos nabasa yung yung floor ng banyo. Hindi niya yun panaginip, right? Hindi. Totoong nangyari sa Kasi kanya yun. nagbanyo siya. Mm-mm. Kasi marami daw nagbabanyo dun sa kabila. Kaya nagtanong siya. Doon siya pinapunta. Nakakapagtaka doon. Wala daw tubig. Doon sa na yun. Doon sa banyo na yun. Sira. Sabi ng gwardiya. Kaya out of nasira daw order. yun. Kaya hindi nila pinapagamit. Di ba? Nakakapagtaka, bakit binahaba nun nun? Binaha. Biglang nag-on yung mga Yung, pero yung pinaka nag-sink in sa akin dito, yung kasi pareho sila nung story one, yung nagsisigawan, humihingi ng saklolo, tulong. Parang ini-imagine ko siya, parang naiiyak nga ako kanina, parang nai-imagine ko yung mga taong na kwan doon. Ang Di ba sad. kasi ang sobrang Ang sakit sa puso. Oo. Kasi wala kang magawa di ba? Mm. Parang inaantay mo na lang yung kamatayan mo. Kaya parang nakuan ko si ate na umiiyak siya tapos hindi siya makahinga doon. Parang na-imagine ko na, oo nga naman, kung ikaw naman Oo, yung nakakarinig noon, nung naririnig mo silang ganun, talagang matutulala ka na lang. Di mo Hindi ka alam kung gaganahan matatakot ka kumain. o maawa ka o ano mararamdaman Kasi wala kang mo. magagawa para sa kanila Oo. kasi maririnig mo lang sila kasi tapos na yun eh. Kaya nga. Parang ang hirap nung pinakamahirap siguro na iswallow na pill na na wala ka na magagawa para sa Oo. mga tao. Narinig mo silang sumaklolo. Gusto mo silang tulungan pero Wala na. it's in the past. Yes. Tapos yung mga taong may fault living their life. Yeah, syempre, ang sarap ng buhay nila ngayon. Actually, may COVID yung anak ngayon. Na-COVID siya. Kaya kakapasyal niya sa ibang bansa na COVID siya. Mag-comment pa sana ako, wag na nga. Itong mga to, sabi basher. Get well soon. Yeah, ayun. Syempre, presidente natin yan. Get well soon. Get well soon po. May Pinagdala po. magalang talaga kami dito. Hindi, para sabihin nila baka wala tayong respeto. Oo, po. Get well soon po. Apo. Sana mag-improve na yung economy ng Philippines. Yes. Sumide comment pa ulit ka. Asar. Asar. Political talaga kami. Kanina Hindi lang kasi sabi namin kwanto hindi. eh. Hindi. Connected kasama sa naman kasi history talaga ng politics din to eh. Kasama naman kasi talaga. Kasi pamilya nila yung gusto niya. Oh, at saka, Kasi may napanood akong docu kasi nito. Oo. Sobrang ang gusto kasi ni Imelda Marcos talaga, yung sobrang grande na. Kaya ganun yung itsura, sobrang taas. Parang yung style ng architecture very sa oras na parang sa ibang bansa. Oo, parang sa ibang bansa. Yun ganun yung gusto niya, very grande. Actually may kinoy na term tungkol dito. Nakalimutan ko kasi yung nagsulat, yung edifice complex. Ang edifice kasi, ang ibig sabihin nun parang gusali, parang gano'n. Tapos yung edifice complex, kinoin na term nung author ng libro, kalimutan ko pangalan niya. Kinoin niya yung term na yon dahil kay Imelda Marcos. Ang ibig sabihin nun ay parang ang gist niya, nagpapagawa daw si Imelda Marcos ng mga ganyang gusali, mga ganyang mga MM ganyan, mga events na ganyan, para matabunan yung pagkabulok ng sistema. Parang gano'n. Para ma-cover up yung mga pangit na nangyayari. Parang gano'n. So, parang nag-flood nila yung media, ganyan. yung media ng mga ganyang news na may party dito, very Hollywood na tayo, ganyan. May maggusali tayong malalaki, sobrang pero international level na tayo, parang gano'n. Pero, underneath them all, andun yung underlying issue na marami naghihirap, maraming ganito, martial law nun. So wala talaga magagawa yung tao. ito naman Kwan, sasabakan mag-comment kayo. Wala naman kayo nun doon. Paano nyo alam yan? Comment kayo ng comment. Uy, nasa research naman yan. Pero nasa books naman po yan. Oo. I-check nyo. Marami actually. Gawa po ng historians. Hindi naman po gawa-gawang kwento lang pag historians ang gumawa. Hindi siya chismis na ginawa lang. Marami. Actually, mag-google kayo. Kasi, nung martial law, gawa ng maraming may gusto sa Marcoses nung martial law.
Medyo political na talaga tayo. Nag-iba na Hindi, yung topic. Ano naman to eh. Connected Sige. pa rin naman siya sa Mag-disclaimer Manila kasi Film tayo. Center. Oh, Okay. opinion namin to. Oh, yes. Okay? Opinion lang namin to. Hindi naman sa sinasabi namin tama kami, di ba? Pero ito yung opinion namin at based sa research na ginawa namin. Nung martial law kasi, wala ka naman talagang choice. Kasi wala kang freedom of speech, di ba? Kasi close media blackout nga lagi. So, ang if-feed ng media sa'yo, syempre controlled by the state. Yung mga kung ano lang yung information gusto na nila. controlled ng state, di ba? Kasi pag lumabag ka sa gusto ng state, papasara nila yung nyo, yung istasyon nyo. Oh, yeah. Kasi maraming ganyan. Inaral namin yan nung college. Maraming mga tinayong istasyon para gawin ng mga pangalan nito, mga revolusyonaryo na pag-communicate kasi wala silang ways of communication. Yun, ginamit nila yung mga stations na tinayo, ginamit nila for doon, tapos ni-raid, ganyan. Pina-close. Pina-close, ganun. Siyempre, ayaw nila ng kumakalaban sa state. True. Dapat puro good news lang about them. Yes. Tsaka, siyempre, very sanctioned yung very filtered. Yeah, that's the right term. Filtered. Sobrang filtered ng information na makukuha mo sa media noon. So how talagang kuan nila yung media hanggang ngayon naman, 'di ba? Natapos hanggang ngayon. Natapos ang kuan, 'di ba? May mga kuan daw talaga. Ano yung tawag sa mga 'yan, yung binabayaran mining chuchu? Troll farm. Oo, may mga troll farm. O 'di ba? Hanggang ngayon parang kuan din pa rin nila kasi pera-pera talaga. Pera. Tsaka syempre may hikayat yung mga tao kasi syempre dagdag kita 'yan. 'Di ba? So parang ang punto talaga niyan money is the root. Money is the root of all money is the evil. root of all evil. Yun na ba yun? Oo. Okay. Dito totoo naman di ba? Dahil sa pera lahat yan. Pera at kapangyarihan yan. Ganun na kaya kahaba yung podcast natin kasi gusto ko sanang bumalik sa episode, season 1, episode 9 kasi hindi pa natin nababasa yung poll. Sige. Mag-poll recap muna tayo. Poll recap tayo from season 1. Don't forget to listen sa mga hindi pa nakarinig ng aming podcast. Yes. Episode 9, libing. Sa poll, sumusunod ka ba sa mga pamahiin o lumang kagawian sa libing? 63% oo, 19% hindi, 17% minsan. 63% yung sumusunod daw? Oo. Kasi wala namang mawawala sa'yo eh. True. Wala naman talaga. Paano pag tama pala yung matatanda na pag di mo ginawa to, mamatay ka, susunod ka, i-risk mo ba? Grabe. I-risk mo ba na hindi gawin? Diba? Magbasa naman tayong comments. Okay. Paano ba? Ikaw na muna magbasa habang Hindi. nina-navigate ko. Ito, ayan. Oo. Sige. Sige, ako muna. Ikaw muna. Ano pang ibang kasabihan o pamahiin sa libing ang alam mo? Basahin natin yung comment ni Junko Sabi Manibo. niya, bawal pumunta kapag may sugat. Kasi, Ewan ko. hindi nyo naman in-explain. Grabe naman kayo. Bawal pumunta pag may sugat. Grabe. Sabi naman ni... Ala, bakit naman ganito yung username niya? Bakit yung username mo? Basta sabi mo. Hindi pwedeng sabihin yung username niya eh. Sorry. Sabi niya, bawal magpula. Wala na lamang explanation. Kayo naman explain nyo naman. Nagkaroon mong comment ni Dre, yes. Parang mali sa poll. Dapat siya sumagot. Bakit dito ka nag-comment? Ba't ka nag-comment? Tapos yung comment mo, yes lang. Nagtanong kami kung may alam kang pamahiin. Yes, ang sagot mo. Grabe. Nakakainis. Nakakasar talaga minsan ng mga tagapakinig natin. sobrang nakakatuwang magbasa. Baka hindi pa sila medyo familiar sa Spotify. Sa poll po okay niya lang yung yan. sasagutan. Pare-pareho lang po tayo dito nag-adjust. Okay Kainis. lang yan. Sabi naman ni Jana Sofia Belostrino, scary. Scary. Yan, thank you. Kasi yun yung punto ng podcast. True. Yun talaga. Next. Sabi naman ni, si Nat question mark. Bawal maligo kasi baka mabanguhan yung bubo sa'yo tas sundan ka. Grabe. Palabiro siya. Okay. Hindi kami ay, grabe. Funny. Ay, baka sabihin na okra yun. Oo nga, hindi. Ganun lang talaga kami. Ito naman comment ni, ganun kasing username. I don't know. Ganun pa siya. Ang dami pa niyang emoji. May mga emojis. Isa na naman to. Basahin mo nga yung ito. Saan? Ito, Saan? comment niya. Ito, tinagalog niya lang yung comment ng isa. Oo. Sabi ni Rogelio Lim,
Oo. Tanong po to ha, kung may alam po kayo ha. O, sagot Oo. naman siya, oo, may alam siya siguro. Pero di lang niya sinabi Kaya kung nga, ano. sabihin mo naman kung ano yung nalalaman mo. Sharing is caring. Oo. Bawal daw maligo mag-isa, sabi ni Lenlen Maaba. Yan. Saan yan? Bawal maligo mag-isa. Okay. Meron man gano'n? Ewan ko. Ba, ini-invento mo lang to ha? Makakapitan ka mag... Naligo May ka maligo mag-isa, kasama nakakatakot. sa CR, no? Sino naman kasama mo maligo kasi? Ba't kailangan mo Yung kasama patay maligo? daw. Patay yung ibang Anyway, comment. yan. Marami pang comments dito. Like, bawal magsuklay kapag nasa libing, sabi ni Yana. magwalis, ganyan. Pare-pareho yung ibang comment. Yeah, Bawal magsuot ng pula. Bawal magpicture? Bawal mag-picture. Yung iba nga nagtitiktok pa kasama nung kabao. Meron mga video tapos pinapost sa Facebook. Oo. Binivideo yung mukha nung deads. Nakikita ko rin yun. Nakakatakot. Hindi nga ako tumitingin ng yung pagka nasa lamay ako, hindi ako tumitingin sa kabaong, tapos makikita mo ganun, nag-scroll ka lang, tapos makita mo, may kanta pa, may background music pa. Naka-story pa sa Oo, my naka-story ba? Nakikita ko yan. Alam mo kung sino mga nag-upload ng mga ganyan? Matatanda. Yung matatanda talaga sa Facebook. Mga thunders. Dapat may iba talagang iba talaga yung social media nyo eh. Kainis. Wow, sabi dito ni Black 2. Sabi niya, ang ganda po ng podcast at forecast. Forecast. Hindi ko rin alam. Hope na hindi Weather. matatapos. Hope na hindi matatapos itong series. Yeah, oo naman. We hope also. Kasi nga hindi pa kami kumikita, matapos na agad. Yes, oo nga. Hindi pa na-monetize. Uy, meron po kaming YouTube channel. I-upload po namin soon doon yung mga aming podcast. Yan. Nakalagay po dito sa aming description. Kuha naman, subscribe. Magkakaroon din po kami ng TikTok page. Oo, may TikTok YouTube, page po kami. TikTok at magpo-post din kami sa Facebook siguro. Yan, perfect. So, i-follow nyo rin kami doon. Yan. Thank you kay Black 2. Ang ganda pa ng podcast, sabi niya. Bawal magkutuhan kasi nakakatakot, dadami kuto po. Oo, sabi nila dadama daw yung kuto mo. Grabe. Bakit naman? Dadami yung kuto. Dadami talaga yung kuto mo pag di ka naliligo. Oo, mag-shampoo ka. Para maubos. Nakakatawa. Pero yun nga. Next time na tayo magbasa ulit. Pare-parehas na lang din naman yung sinasabi nila. So, shoutout sa mga nag-comment. Sana sa mga susunod na podcast, mag-comment pa rin kayo. Oo. At babasahin natin sa bandang huli. Huwag niyong kalimutang mag-send ng inyong mga nakakakilabot na storya sa lihim na liham podcast@gmail.com. Yes. At kung nagustuhan niyo naman po itong episode na to, sana ibigyan niyo kami ng 5-star rating. Ang susunod na topic po namin ay... Ang susunod na topic natin ay... Saan na yun? Ito. Saan na yun? Ito. Wala. Malacanang Palace. Yes, Malacanang Palace. Pupunta naman tayo sa Manila City. Yes. At pwede din po kayo mag-advance na send sa aming episode 3. Ang episode 3 po namin ay... Malinta Tunnel, Corregidor Island. Wow, kung saan na tayo pumupunta. Oo, ililibutin natin ang Pilipinas. Episode 3 po ay Malinta Tunnel, Corregidor Island. So, yan po kung may mga storya kayo tungkol sa lugar na yon at sa Malacanang. Send nyo po sa amin. Oo, huwag kayong mahiyang mag-send. Pwede naman namin i-edit yan. Siguro sabi nyo, ang gaganda naman ng story yung sinisend, ganyan. Ini-edit po namin yung iba. Pag may mga nagsisend, ini-edit namin syempre para mas, alam mo yun, maganda basahin, mas nakakatakot. Para maganda yung storytelling. Kasi minsan, maganda yung story, pero yung pagkakasulat, medyo, hindi siya masyadong okay. Kaya, ina-edit namin, pinaparaphrase namin. With consent naman yun. Oo. Tutulungan naman namin kayo. Don't you worry. With consent nung nag-send. Yeah. Ako po si Bernadette. At ako naman po si Ashley. Salamat. At paalam. Hindi na natin alam kasi, nirecord natin. Ngayon, magbibilang tayo. Salamat at paalam. Okay, ulitin namin Okay, go. Salamat. Hindi, ako si Bernadette. Tingnan mo. Okay. Ako si Bernadette. At ako naman si Ash. Salamat at paalam.